Umaalma ang ilang mga tigasimbahan sa expose ng National Geographic Magazine tungkol sa di umano'y pagkakasangkot ng isang pari sa Cebu sa illegal na ivory trade. Hindi raw patas ang ulat. Samantala, isang libro naman ang tumunton sa kasaysayan ng pagdating sa Pilipinas ng ivory trade. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, ipinakita sa atin ng Intramuros Administration yung bahagi ng koleksyon nila ng mga ivory, no? Yung mga santo na gawa sa ivory. At tila nasa salamin dito yung magkaugnay na kasaysayan ng malawak na paggamit ng ivory at yung paglaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sa kulay at kinis pa lamang, hindi katakataka kung bakit ivory ang isa sa mga pangunahing material na ginagamit sa paggawa ng mga santo. Ang mga muka at daliri ng mga ito animoy buhay. Sa librong Philippine Religious Imagery in Ivory, ang pagdating raw ng mga Espanyol sa Pilipinas noong 1571 ay nagbukas ng bagong merkado para sa ivory kasabay ng pagpalaganap ng Kristyanismo sa bansa. Karaniwan daw na nakalaan ng ivory sa mga espesyal na santo dahil mas mahal ito kasi imported at mga batikang artisan lamang ang umuukit nito. Ang Intramuros Administration, isa sa may pinakamalawak na koleksyon ng mga religious icons, aabot sa 200 dito mga ivory. Ito yung festejada image ng Immaculate Conception, Immaculado Concepcion. Siya yung ipinaparada tuwing may Grand Marian Procession sa Intramuros sa Maynila tuwing Disyembre. Yung kanyang muka at saka kanyang kamay ay gawa sa 19th century na ivory. At ang sabi ng Intramuros Administration ay yung ivory na parts niya ay nabili nila noong 1980 sa mga antique dealer. During the time ni Dr. Laya as the first action officer ng Intramuros Administration noong 1979, they started collecting antique pieces from all over the Philippines. We don't collect naman yung bago. Siguro may mga ivory ngayon pero not on figure na ganito. Meron gumagawa, I'm sure. But you don't buy those things? We don't collect, we don't buy. Nasa vault raw ang ilang mga santong ivory ng Intramuros Administration pero ang ilan nasa isang museum para masilayan ng publiko. Dito sa Casa Manila Museum, nakalagak sa isang bahagi ng kwarto yung mga santo na gawa sa ivory. Itong altar na to, halimbawa, may mga santo dyan na yung mga muka at saka yung mga maliliit nilang kamay ay gawa sa ivory. Mga 18th hanggang 19th century pieces ang mga ito, mga antique kung tutusin. Sa isang bahagi ng silid, makikita ang Santo Entierro o Entombed Christ, ang maselang muka ng patay na Jesucristo gawa sa ivory. Gawa rin sa ivory ang muka at kamay ni San Roque. Galing pa ito sa Batangas. Ang puon namang ito ng Annunciation, hindi lamang ivory ang ginamit, kundi pati ginto. Kung gagawa ka na rin lang sa ito, ba't di ka pa gumawa ng magandang material? Para to give honor do sa taong kinokarbo. Yung ivory, that's pinakamagandang material para gawing mga mukha ng santo, kamay. Pero kamakailan nalagay sa sentro ng kontrobersiya ang paggamit ng ivory lalo pat noong 1981 ay ipinagbawal na ang pagbebenta at paggamit nito. Sa isang artikulo sa magazine National Geographic, tinuro pa raw ni Archbishop of Cebu Commission of Worship Head, Monsignor Cristobal Garcia, kung paano magpuslit ng ivory sa Estados Unidos. Ipinagtanggol naman si Garcia ni Cebu Archbishop at Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP President Jose Palma. The account given by the National Geographic magazine needs to be assessed as to its veracity, considering that the article smacks of bias against religious practices. Dahil sa kontrobersiya, naungkat din ang pagkakasuspende ni Garcia sa Amerika dahil sa di umano'y pangmumolestya ng mga bata noong 1980s. Jessica, may isinasagawa ng investigasyon yung DNR Region 7 ukol doon sa may koneksyon itong si Monsignor Garcia sa smuggling ng mga ivory tusk. No? Samantala, hindi pa siya nakapaglabas ng kanyang pahayag dahil sa CBCP si Monsignor Garcia ay may karamdaman at nagpapagaling sa isang ospital sa Metro Manila. Jessica. Okay, and we have to be fair. Hanggat hindi siya nagbibigay ng pahayag, kailangan we have to be objective in our stories, di ba, Joseph? That is correct. And yun din yung in effect yung sinasabi ng CBCP na
dapat ay bigyan ng parehong weight. Kung halimbawa magsalita na itong si Monsignor Garcia, ay bigyan o tingnan yung veracity o katotohanan ng report ng National Geographic. But we have not heard from Monsignor Garcia yet. So tingnan natin, ang sinasabi naman ng simbahan ay hindi nila kinokondone yung mga ganong illegal activity if there is. At magiging silang patas sa pagtingin sa kasong ito, Jessica. Okay, kasi nung araw, hindi naman bawal pa yung paggamit ng ivory. At kaya yung mga antigo na mga imahen at santo, kung antigo yon, kumbaga labas sa usapan ngayon yan. Ngayon na idiniklara ng illegal ang ivory trade. I think yung time na pinagbawal ito sa around 1981, no, nung naging signatory yung Pilipinas ng society sa CITES. And prior to that, yung lahat ng mga ivory na nabili halimbawa ay hindi yun kinoconsider na illegal kasi yung global ban is sometime in 1980. So kung meron mga santo, yung iba nating kababayan dyan, kung before 1981, ay hindi naman yan illegal. And dun nga sa libro na nawasan natin, no, ay talagang malawak yung trade noong ivory. Kasi sa panahon na naman na yun, ay hindi pa naman uso, hindi pa nanganganib yung mga elepante sa extinction, Jessica. Okay, so after 1981 at may mga ginamit pa, yun ang illegal, yun ang bawal. That's Before 1981, medyo okay yon. Wala labas sa usapan yan. Correct, ma'am. So, ang ating, kumbaga, demarcation line is 81. So, kung halimbawa, after 81, medyo tagilid na yan. Before 81, medyo safe yan. Okay, itong mga pinapakita nating video ngayon ng mga ivory tusk na nakumpiska, yan, kailan lang yan? No? A few years ago. Yan, bawal yan. Clearly, ma'am, at na-confiscate yata yan sometime in 2005 or 2006 ng DNR. Maraming salamat, Joseph Morong.